Ang ating pong verse sa umaga ito, Romans 5 verses 17 to 19. Verse 17, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawian iyon. Verse 18, kaya't kung paano magbunga ang kaparusahan sa lahat ng kasalanan, kung paano nagbunga ang kaparusahan sa lahat ng kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang napawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ulit, magandang umaga po sa bawat isa, lalo na sa Master's Flock Christian Church. Ang ating pong title sa umagang ito, sa ating sermon ay, Is our church doctrine accurate and precise? At babasahin ko ulit sa English ang ating verses. Romans chapter 5 verse 17 to 19. For if by one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation, even so through one man's righteousness act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. Verse 19, for as by one man's disobedience, many were made sinners, so also by one man's obedience, many will be made righteous. Okay, let us pray. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, kami po ay muling nagpapasalamat sa pagkakabasa ng iyong salita, at alam po namin, Lord, na ang iyong mga salita ay makapangyarihan sa lahat. Hindi ito babalik sa iyo na walang nagagawa sa aming buhay. Sa umagang po ito, Lord, ay gabayan mo ako, Lord, sa aking pagpapaliwanag ng iyong mga salita. At ganoon din po, Lord, sa aming makikinig. Patuloy na pinapanalangin, Lord, na buksan mo po, Lord, lalo na sa umaga ito, upang maintindihan namin, Lord, ang iyong mensahe sa amin. Salamat muli at dalangin namin ito, Lord, sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So ngayon po ay medyo theological po ang ating pag-uusapan, kasi this is regarding doctrine, although lahat naman ng ating sermon ay theological. Pero ngayon ay parang bibigyan natin ng diin kasi this is about the doctrine. Ang ating pong title is our church doctrine accurate and precise? No? Of course, it is with respect to the biblical terms, no? Kasi kailangan talagang maging biblical. Bakit po doctrine ang sinabi ko dito, hindi doctrines? Kasi ang ating doctrine ay parang isang fruit yan na nakakabit-kabit. Dapat nag-a-agree sila sa bawat isa. Kaya nga doctrine ang ating ibabahagi sa umagang ito. Kung napapansin nyo sa aking binasa, sa ating puminasa sa 17 hanggang 19, ay nakikita po natin mayroong dalawang tao doon. No? Ang dalawang tao doon ay si Adam, na siya ay nakakumit ng kasalanan at napapahamak ang lahat ng tao, kasi sabi nga dito sa verse 12, therefore, ng Romans 5:12, therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sin. So, ang una pong tao ay si Adam, at mayroon din pong sumunod na tao dito ay si Jesus Christ, no? Sabi nga sa 18 sa 17, for it by one man's offense death reigned through the one, which much more those who receive abundance of grace
and of the gift of righteousness will reign in the life through the one Jesus Christ, no? So bakit ko po binabanggit itong verse na to o binasa? Kasi dito pa lang sa dalawang tao, makikita natin yung ating doctrine talaga kung accurate and precise, no? Kasi dito po marami tayong makukuhang mga doctrines like the sinful man, or the original sin, or the fall of man. Pangalawa, dapat din natin makita yung Trinity, at mayroon din pangatlo yung deity of Jesus Christ, na siya talaga ay God. At ang huli talaga ay the humanity of Jesus Christ. Kasi ang ating pong doctrine ay we are saved by substitution, no? We are saved by substitution. Kasi mayroon pong parang dalawang kaisipan na ano ba talaga ating kaligtasan? Is it grace humanity? Ang ibig sabihin ng grace humanity ay talaga bang binigyan lang tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang tayo ay makaligtas sa ating sarili? Binigyan tayo ng grace na tayo ay makalakad ng maayos? Or talagang God saved God in our place? Ibig sabihin, yung God talaga ang pumunta dito upang iligtas tayo. So makikita po natin sa 2 Corinthians 5:21, nang sabi doon, "For He made Him who knew no sin to be sin for us, so that we might become our righteousness." We believe, and based on the scripture, that our salvation is God is the replacement for us. Kaya siya nagkatawan tao. Hindi lamang siya God na nandun sa taas, hindi siya God doon at ililigtas niya tayo. Kailangan niya talagang magkatawang tao. Kaya sa umagang ito ay marami po tayong tatalakayin, no? Ang unang-una, paano po nailigtas ang tao? No? Paano po nailigtas ang tao? At ano yung mga doctrines na ating babanggitin doon? Pangalawa po ay we will walk through the history in discussing this topic. Kasi kailangan din natin tingnan ang history upang malaman natin na nag-a-adhere ba tayo doon sa mga tao before us. At ang pangatlo po, ano yung mga verses na sumusuporta nitong ating mga doktrina. Although magkukumbine-combine yan, makakita natin na bibigyan din natin ng pansin yan. Panghuli, titingnan natin kung ano talaga ang main points ng ating pinag-uusapan yan. Unang-una po, paano po naligtas ang tao? No? Kaya ko sinasabing we are saved by substitutionary atonement. We are saved by God na in human form. No? Kailangan siya magkatawang tao, hindi lamang siya nandun sa taas na bibigyan niya ng grasya yung mga tao na sa baba. Kailangan niya bumaba dito sa lupa at magkatawang tao, same as us, upang talaga tayong maligtas. Yun ang ating pinaka-theme talaga sa umagang ito, na dapat makita natin accurate ang ating doctrine na talagang ang God na tunay, na Almighty God, Yahweh, nagkatawang tao, naging tao talaga siya, at the same time, na i-replace niya tayo, siya ang replacement sa atin upang tayong maligtas. No? So, in definition of terms, bakit accuracy and precision? No? Kasi ang accurate po at precision, magkaiba po yan. Kung titingnan natin ang talagang meaning niyan. Pag sa marksmanship kasi, kung ikaw ay parang, alam mo yung marksmanship, mayroon kang target doon, parang mayroon kang isang piece of paper na yun ang target plate mo or target paper mo. Masasabi natin precise yung pagtama ng bala kung dikit-dikit siya. No? Yun ang ibig sabihin ng precision. Pero, kailangan accurate din siya. Ibig sabihin, dapat doon siya sa bullseye. So, yun ang ibig sabihin ng accuracy and precision. Kasi pwede kang accurate, no? Malapit-lapit yung bala mo doon, malapit yung tama mo sa paper, pero hindi naman talaga doon sa area talaga ng bullseye. Kung titingnan natin kasi minsan kami rin po ay nag-aaral ng drone technology in mapping, mayroon doon sinasabi din doon na accuracy. Kasi pag magdo-drone mapping ka kasi, or gagawa ka ng mapa,
kailangan mo makaka-create ka ng mapa na dapat it's either accurate lang siya, kung kailangan lang ng need ng mga tao, accuracy lang. Meron din talagang kailangan accurate and precise, no? Kung precise lang kailangan mo, okay lang din. Ano ibig sabihin ng precise na mapa? Ang precise na mapa, yung distance ng bawat object. Halimbawa po, yung bahay ko papunta dun sa clubhouse. Kung yan ay 1.356 meters, dapat doon sa aking mapa ay 1.356 talaga by centimeters yung kanyang accuracy. Kasi kung hindi siya accurate, kunyari ang bahay ko ay dito hanggang sa clubhouse, pwedeng ko sabihin 1.5 kilometers, no? 1.5, kilometers, 1.5 kilometers. Pero kung accurate talaga, sabihin ko 1.5632. Yun. Ibig sabihin, accurate talaga siya. So, kung ang mapa mo ay accurate siya, yung mga distance, yung between two objects, two houses, two places, ay talagang eksakto to the, kung ang centimeter mo ay accuracy, ang precision mo ay by centimeters, eksakto yan. Pero pwedeng eksakto yan, pero hindi siya accurate. Kunyari, ang sa mapa ko, itong bahay na to, hindi siya accurate sa real longitude at altitude and yung parang yung talagang kung saan ako dito. Kasi mayroon pong with reference talaga sa tunay na destination ko or kalagayan ko. Dapat yung mapa ko ay talagang eksaktong-eksakto. Pag tinuro ko ito talaga, iyan talaga ang tunay na talaga na latitude at longitude at altitude pa nga. So nakikita natin na dapat malinaw ito na accurate at saka precise, no? Kasi kung titingnan natin sa mga katuruan din po sa atin dito. Halimbawa po si Apollos. Si Apollos po ay sa Acts chapter 18, si Apollos po ay magaling siya, no? Sabi dito sa Acts chapter 18. After these things, Paul departed from Athens and went to Corinth, and he found a certain Jew named Aquila, both for siya. Tapos nagtuturo dito sila si Apollo, no? Kikita nila dito si Apollos. Sa 24, no? Ng 1824. Now a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in scriptures, came to Ephesus. So ibig sabihin, eloquent man and mighty in scriptures siya. Magaling siya sa scriptures. He is so precise in scripture. Alam niya. Pero alam po natin ang kwento dito, nirebuke siya ni Aquila at saka ni Priscilla kasi mali yung kanyang mga tinuturo. When Aquila and Priscilla heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. No? And when he decided to cross to Aquila. So, more accurately. No? Kasi si Apollos, alam natin si Apollos, isa sa mga magaling na magtuturo. Precise siya. No? He is good in scripture, pero in this time, he is not accurate. Ibig sabihin, pwede ang isang nagtuturo ngayon or ang ating doktrina ngayon ay pwede tayong accurate. Pwede tayong precise but not accurate, no? Ibig sabihin, mayroong mga isang tao doon. Kunyari may isang tao dito sa Pilipinas na napakagaling niya sa scripture, no? In fact, pwede mo nga siyang gawing reference na ano yung mga sunod-sunod talaga kung nag-ano siya na ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. Kukuha niya lahat yan. Pero, is he accurate na talaga bang ang ating kaligtasan ay sa pamagitan ng gawa or sa pamagitan ng faith lamang or sa pamagitan ng faith plus works? Yun ang isang example na we have to be accurate and precise. So, I hope na nakukuha nyo anong ibig sabihin ng accurate and precise kasi marami po nagtuturo ngayon. Ang mahirap na sa mga nagtuturo ngayon, hindi na precise, hindi pa rin accurate. Yan, mahirap yan. No? Sana nga kung accurate din, pero minsan nahihirapan din, hindi din precise. Napapahamak siya kasi hindi siya precise. Madali siyang masway, although tama yung kanyang tinuturo, madali siyang pag nagdi-debate na natatalo siya or parang na punta siya doon sa mali, hindi niya masyadong ma-defend yung kanyang doctrine kasi hindi siya precise, no? Wala siyang mga verses na kailangan niyang ituro talaga ito.
So, yun po ang ating pag-usapan ngayon. Kasi, halimbawa po, mayroon tayong mga verses dito na parang, ano ba yung fall of man? No? Kasi mayroon po nagtuturo na ang fall of man daw ay hindi tayo kasali doon. Hindi tayo kasali sa original sin. Pero malinaw naman doon sa ating binasa kanina, nasabi dito sa 17, for if by one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life. Sabi na, therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Even so, through one man's righteousness, act the free gift of men to all men. Gusto ko lang bigyan ng sample ito. Kasi halimbawa po, marami pong nagsasabi, bakit naman ako kasali dyan sa kasalanan ni Adan? Wala naman ako doon. Ang explanation po ay ganito, para magiging accurate tayo at saka precise tayo. Ang ibig sabihin na, doon, talagang ang kasalanan ni Adan ay kasalanan din natin kasi he is the representative of mankind. Hindi naman tayo katulad ng ang ating relationship sa mga tao po, mayroon tayong relationship sa bawat isa. Kung imaginein mo yung analogy, hindi tayo parang mga bato doon sa ating mga daanan na ang bato, mabubuhay siya na, hindi nga wala nga siyang buhay, maka-exist siya without doon sa mga ibang tao doon at wala siyang pinagkukuhanan. Ang ating pong analogy po ay parang tayong mga dahon. Imagine nyo may mga dahon tayo. Yung mga dahon na yan ay nakakabit yan sa isang puno. Yun ang ating representative, mga ating analogy. Mga dahon tayo. Ngayon, pag namatay yung puno na yon, patay din tayo. Patay din tayo. Maski hindi tayo namatay doon sa puno, sabihin mo, bakit naman mamamatay ako? Puno lang naman namatay. Kasi kung isipin mo, walang pakialaman yung kasalanan niya, no? Kasalanan niya yon, pero ang ating ibig sabihin, may effect yan. At the same time, sabi nga doon sa John 15, I am the vine, you're the branch. So dapat ang analogy natin, mayroon tayong mga dahon, no? Dahon tayo na nagre-relate tayo. The same time din naman, kung si Jesus naman ay siya naman ang representative naman talaga na maligtas tayo, dapat maligtas din tayo sa ating pagkabit ng dahon natin. Dapat makakabit tayo dun sa puno, si Jesus Christ yan. No? I am the vine, you are the branches. Without me, you can do nothing. Yun ang ibig sabihin doon. Kaya nga dapat maniniwala tayo na si Adam ay representative yan. Kasi kailangan din nating maging accurate dito kasi ang ibang mga tao hindi naman nila kailangan, ang ibang mga churches hindi naman kailangan mag-accurate kasi ang kanilang salvation ay by works. Kung by works lang ang salvation mo, hindi mo na kailangan maging precise and accurate dito sa iyong mga ibang doktrina kasi ano bang pakialam ko diyan sa ibang mga doktrina yan, kung nagkasala yan si Adan, kung ano yung Trinity, kung wala akong pakialam kung yung si God the Father ay maraming God the Father doon, or wala akong pakialam kung si Jesus Christ ay hindi talaga yan Diyos. Saka wala din akong pakialam kung si Jesus Christ ay nagkatawang tao, hindi siya nagkatawang tao. Walang ano sa akin yan, walang effect yan sa akin kasi ang aking pananaw naman, ako ay maggagawa lang ako ng tama at ako'y maligtas. Ganun lang, simple lang, di ba? Di ba karamihan ng mga tao ganun ang sinasabi sa atin. Gagawa lang ako ng tama. Wala tayong pakialaman, gagawa lang ako ng tama. Ako'y maliligtas sa paggawa ng tama. Kasi hindi natin iniisip na mayroong mga sinusunod ang mga batas si Jesus, ang God, na dapat without shedding of the blood, something like that, there is no remission of sin. O, sino masished? It's either your blood or Jesus Christ's blood. No? So yun po ang ating gagamitin sa umagang ito, na dapat ang ating salvation ay ibabalik ulit ang ating salvation. Ganito po yung ating salvation. We are a member of
the mankind represented by Adam. May covenant sila doon sa halamanan, sa Eden, na huwag mong kainin, Adam, itong fruit of knowledge of good and evil, kasi if you eat it, you will surely die. So, simple lang yung covenant nila doon. At tayo ay kasama tayo doon, maski hindi pa tayo pinanganak, kasama tayo kasi si Adan nga yung representative doon. So, nung nagkasala si Adan, tayo po ay namana nating kasalanan. In fact, hindi lang natin namana, we became sinners. We became sinners kasi lahat ng mga anak ni Adan na sa kani Eva, naging sinners yan. So, we are dead on our trespasses and sins, and we cannot do nothing, no? Kasi nga, unless the Father draws us to Jesus Christ, we cannot save ourselves. Ngayon, ang ating pag-asa ay ganito. Kailangan natin ng tagapagligtas. Importante sa atin yan eh. Kailangan natin ng tagapagligtas. Ngayon, ang ating tagapagligtas ay importante din yun na kailangan siya God at kailangan din niya ng truly man din siya. Kasi kung di siya truly God, hindi niya tayo maliligtas kasi wala naman tao na nakakaligtas sa ibang tao. God lang ang makakaligtas, no? At the same time, kailangan din natin siyang maging tao kasi kailangan siyang mamatay para sa ating mga kasalanan. Kaya sa ating binasa dito, importante yung sinasabi nating one man. Hindi naman sinabi God eh, sabi dito. Therefore, as though one man's offense, judgment came to all men. Yun yung si Adam, di ba? Resulting in condemnation. Tapos, even so through one man's righteous act, si Jesus Christ yan, the free gift came to all men, resulting in justification of life. For as by one man's disobedience, Adam ulit yan, many were made sinners, so also by one man's obedience, many will be made righteous. Bakit ini-emphasize ni Pablo dito yung man? Kasi kailangan man ang mag-fulfill nito. Man, no? Kailangan man ang mag-fulfill dito. So, importante sa atin yan. Hindi tayo pwedeng, ang ating doctrine ay hindi tayo naka-integrate doon. At the same time, ang pinaka-importante, we will be saved by faith on that man, which is Jesus Christ. So, malinaw na malinaw, ganun po ang ating salvation. Kasi kung hindi po ganun ang ating salvation, process o ganong definition natin ng salvation, maski magkamali tayo doon sa ibang mga doctrine, okay lang yan. Sabi natin, si Jesus Christ ay hindi God. So, sa kanila, kung hindi sila God, maliligtas sila kasi iba yung kaparaanan ng kaligtasan nila doon. Pero sa atin, ang kaligtasan natin ay talagang si Jesus Christ ay God. At the same time, kailangan din nating meron ding naniniwala na hindi naman talaga tunay na nagkatawang tao si Jesus Christ. Kaya sa kanila, okay lang. Pero sa atin, kailangan nating hindi pwede yan. So, yun nga mahirap doon sa atin kasi precise, no? Precise at saka accurate dapat tayo, no? Sa mga false teachers or sa mga bumabatiko sa atin or sa ibang mga grupo, okay lang sa kanila kasi ang problem naman sa atin, paano tayo lakad talaga ng matuwid at ayos yung doktrina. Ang iba, sisirain lang naman eh. So, kailangan natin na, kaya nga kunyari sa software, kaya nga, pag gumawa ka ng software, dapat accurate yung mga gagawin mo kasi kailangan mo mag-produce ng good result eh. Pero pag gumawa ka lang ng virus, walang ka problema doon kasi gagawa ka na ng virus, ng software virus, bahala ka na doon kung anong gagawin ng virus yan, wala kang pakialam, di mo alam, ang iyong dinesign ay makakapag-shutdown lang. Ang ginawa ng virus, computer software virus ay dinestroy na yung buong files ng mga tao. So kung gumawa ng virus, wala siyang pakialam kung anong mangyayari doon. Halimbawa po yung sa 911, no? Ang 911, ang objective lang nila to destroy the twin towers, diba? So wala silang pakialam kung isang tower lang madi-destroy,
Dalawang story lang madidestroy. Actually, ang plano lang talaga siguro nila doon, mapapunta lang nila doon sa tower na yon at masunog lang yung isang floor doon o 3 stories or something like that. Pero hindi nila ini-imagine siguro noon na talagang pag bumagsak yung aeroplano doon sa tower na yan, ay babagsak yung buong building. Hindi nila plinano yun, I think, hindi nila plinano yun na parang ganun talaga. Na-realize lang nila na ganun pala yung effect. Pero kung ikaw ay magmi-mission, no? Kailangan mong mission na kailangan kukunin ko yung isang tao doon sa floor area na yan. Di ka pwede mag-design ng plano na papuntahin mo ng aeroplano. Ang objective mo nasa sa 14th floor. Pumunta yung aeroplano mo sa or yung sa 11th floor. Hindi po pwede yan. Accurate. Ganon din ang sa atin. Kaya napakahirap suportahan itong ating doktrina kasi we must be accurate at the same time precise, no? So, ganon. At I hope na nagkakaintindihan na tayo doon. Ngayon, ang pangalawa dito ay we will walk through the history. Kasi nagpapatulong ako ng history. Kasi ang history po ng churches po ay kailangan natin yan. Although kailangan din natin talaga ng biblical, talaga na ma-depensa din natin ang ating doktrina. Kailangan din natin ng mga tao na sa kapanahunan nila kung ano ang kanilang mga tinuturo. No? Sabi nga ni Sir Haddon Spurgeon, kung may doctrine na bago, no? Halimbawa, doctrine na bago, medyo mag-isip-isip ka na. Kung may doctrine na bago na lumabas, 2020 may bagong lumabas na doctrine. Pag-iisipan mo daw talaga ng mabuti yan kasi most likely it is a false doctrine. Kasi ang point doon, bakit naman ang God hindi na ibinigay doon sa mga previous na tao yung tamang doctrine? At ikaw na lang ngayon na nasa Pilipinas ka, nagkiklaim ka na ikaw yung tama. In fact, hindi nga magsisimula dapat sa Pilipinas. Dapat magsisimula yan doon sa Israel. Nagsisimula yan dapat doon sa mga Hudyo ang ating doctrine. Kasi hindi tayo pwedeng mag-debate. Kasi ang ating God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. So ngayon, magpapatulong ako doon sa aking mga, na kailangan natin, we will walk through the history. No? So, titingnan po natin, ano yung mga umaatake na mga, ano yung mga umaatake na mga doktrina. Una-una po, Trinity. No? We believe on the Trinity. Ang ibig sabihin ng Trinity, Triune God in Unity. Trinity. Triune God in Unity. No? At kailangan din natin magbibilib on the deity of Jesus Christ, na siya yung Diyos talaga na Almighty God. No? At we also believe na si Jesus Christ ay human being, no? Nagkatawan-tawa. We must believe on hypostatic union na nando yung two natures niya. So, ganito po. Bibigyan ko kayo ng history. No? Alam po natin ang kapanahunan na ni Jesus Christ, namatay na si Jesus Christ. No? Nagkaroon ng isang, nagsisimula ang church doon sa Pentecost nung bumaba yung Holy Spirit, doon kina Peter, yun ang simula ng church ayon or church age. No? Ngayon, ang mga tao doon, ang tawag sa kanila, One Holy Catholic Apostolic Church. Ulitin ko. One Holy Catholic Apostolic Church. Kasi wala pa namang ibang mga relihiyon doon na Christianity. Ang ibang mga religion, mga pagan. So, dapat maintindihan natin yan. One Holy Catholic Apostolic Church. Ibig sabihin ng Catholic doon, Universal Church. Universal Church. Kaya pag nagbasa tayo ng mga Apostles' Creed, mayroon we believe in one Holy Catholic Apostolic Church. No? So, wala pang doon, wala pang mga ibang relihiyon doon aside from that pagan religion outside Israel. No? Meron na rin yung Judaism pala. Judaism. No? Judaism, iba yung Christianity. Ngayon, itong mga Kristiyano na to, inuusig yan sila. So, inuusig yan sila. Kaliwat kanan, pinapatay sila, pinuhuli sila. In fact, yung sinasabi natin na sa Romans 10:9 na sinasabi natin, if we confess with our mouth
that Jesus is Lord and believe in Him that He was raised from the dead, you will be saved. Ang pinaka-konteksto nila talaga doon, maghanghingi sila ng certificate sa kanilang sa kanilang king or Caesar or emperor, no? So, parang i-renew mo yung license mo every year. So, pag renew mo ng license mo, parang mayroon ka put na ka doon sa table na yan, tapos mayroon silang ibibigay na parang powder, tapos mayroong kandila doon, ilalagay mo lang yung parang powder doon, sasabihin mo, Caesar is Lord. Yan lang. Tapos bibigyan ka nila ng certificate. Ganun lang, Caesar is Lord. Pag hindi mo masabi yan, patay ka. Hindi ka makaka-renew. Hindi ka makaka-renew ng iyong parang gagamitin mo, huhulihin ka. Kaya nga sa atin napakadali lang ng sabing Jesus is Lord, pero sa kanila buhay ang katapat doon kasi every year magre-renew sila. Pag sinabi nila, oh ikaw ano ka? Oh, okay, dadaan ka lang. Walang problema. Caesar is Lord. Okay, certificate, bigay ka na doon. Pero pag sabi mo Jesus is Lord, yari ka na. So, mahahaba tayo doon. Pero ibig sabihin noon, inuusig sila. Hanggang dumating ngayon si Constantine. Si Constantine po ay isang hari yan, emperador yan sa 313. Nakakita siya ng parang image na mayroong cross doon sa taas. Actually, hindi cross, parang pina, may gano'n, no? Ang sabi niya, with this sign you will win. Kasi ang laban ni Constantine ay yung ibang emperador din, kasi si Constantine, pinag-aagawan yung Roman Empire noon eh. Actually, yung Roman Empire noon, pinag-aagawan yan. Nanalo si Constantine doon, 313 AD. Ngayon, in something like that, ginawa niya ngayon ang One Holy Catholic Apostolic Church. Sinabi na hindi niyo na pwedeng usigin ito. Hindi niyo na pwedeng usigin ito kasi ako ay kasama rin diyan, although questionable yung pagka-Kristiyano ni Constantine, ibang usapan yan. Later on, ginawa talaga ng batas na ang Holy Catholic Apostolic Church ay official religion of the Roman Empire. No? So, wala pang ibang doon. Basta lang Holy Catholic Apostolic Church. Ngayon, lumalabas na yan. Kasi ang Roman Empire kasi ay mayroon silang 5 patriarchs. 4 doon sa Byzantine, doon sa east side, at saka isang doon sa west side. Sa Rome yung Rome, mayroong Bishop of Rome, mayroong Bishop of Alexandria, mayroong Bishop of Antioch, mayroong Bishop of Jerusalem, mayroong Bishop of Constantinople. Doon Byzantium. Later on, dito Latin, dito Greek, no? Later on in 1054, nahiwalayan sila. Isang Byzantium, ito yung Greek Orthodox. Yung western side sa Rome, nagiging Roman Catholic. No? Kaya nadalawa na sila. Pero fast forward ko na lang, no? Naghiwalay na sila doon in Reformation time, no? Kina Martin Luther, kina John Calvin, kina Zwingli, kina John Knox. Mayroon na nag-split ulit, hindi lang sa into two. Ang Roman Catholic kasi nakikita nila na parang yung mga doctrine ay parang nagbabago na. So lumabas na yung mga iba-ibang mga relihiyon ngayon, like Lutheran, yung sa mga yung parang mga Presbyterian, yung Baptist noon ay nagtatago sila, ang Anabaptist ay nagtatago sila sa mga kuweba, lumabas na rin sila. Hindi sila, kaya nga yung ibang Baptist, pag sinabi mo, hindi daw sila nagpo-protest. So Reformation, tapos lumabas yung Evangelicals, at the same time, ngayon ay parang mayroon ng Pentecostal. Anyway, doon sa first 4 centuries, grabe ang atake ng Trinity, grabe ang atake ng deity of Jesus Christ. Ngayon, sabi ni Constantine, para ma-resolve na yan, magkakaroon tayo ng council, no? Ecumenical Council. In 325 AD, kasi si Constantine ang emperor eh. So sabi niya, kayong mga nasa iba't mga 5 bishop kayo, mag-usap-usap kayo kasi
ayaw ko magulo yung ating ayaw ko magulo yung ating lugar kasi nag-aaway-away kayo diyan kung mayroon ba talagang Trinity, saka mayroon ba talagang si Jesus Christ ba talaga ay the Son of God, is talagang parang God ba talaga yan? Mayroong isang heresy, tandaan nyo, unang isang heresy ay Sabellianism, si Sabellius yan, Sabellius in 215 AD. Ang tawag ng heresy na to ay modalism or modalistic monarchianism. Ang sabi ni Sabellius, kasi gusto nang i-depend na God talaga ay isang God lang, kasi ayaw na ng sabi niya, okay, may Trinity pero mayroong mga mode. Sabi niya, at the same time, isa lang talaga yung God, pero talaga siya, nagpapakita siya sa ibang mga mode, Ngayon, nagpapakita siya as a God Father, Ngayon, nagpapakita siya as God the Son. Later on, magpapakita siya God the Holy Spirit. Yun ang isang heresy na umaatake sa Trinity. Kasi ang Trinity, ganito po ang Trinity. One God in three persons. Existing na yan doon sa Bible. Hindi yan inimbento. Existing yan. Pero lang umaatake si Sabellius. Ang pangalawang atake, si Arius. Si Arius naman, ang tawag ng Arianism. Sabi ni Arius, si Jesus Christ ay created being. So, paano mo maintindihan ang Arianism? Ganito lang ang isipin nyo. Magguhit kayo ng isang linya. Ganon. Doon sa taas, God, Creator. Doon sa baba, Creation. Creator, Creature. So, doon sa taas, sabi ni Arian, si God the Father lang. Si Jesus Christ, in some time ago, before ginawa ang mundo, ay kinreate siya ng God. So sa atin po, mayroon sinabi bigaten, parang gano'n. So, yun ang, pag natandaan yung Arianism, maglagay lang kayo ng isang linya. Sabi doon, ito yung God the Father, sina Jesus Christ, although demigod din sila, malayong malayo lang agwat sa mga angels, at sa malayo ang agwat nila sa mga tao. So parang mayroong isang layer doon, God, tapos doon sa baba, si Jesus Christ, nag-demigod, makapangyarihan din, tapos may mga angels, tapos may mga tao. Sabi doon, hindi po pwede yan. Hindi po pwede yan. Maski gaano kalapit ang inyong paniniwala dyan, hindi pwedeng ganon yan na si Jesus Christ ay hindi talaga God talaga nakating tulad na isa lang sila ng God the Father. So, in 325, nag-agree sila na marami to, 300 bishops na nag-usap-usap sa different churches, nag-agree sila na talagang God si Jesus Christ, begotten, not made, So, sabi na, He is co-equal, co-substantial, kaya nga sabi nila doon, meron silang isang word, homoousios. Ang ibig sabihin doon, the same substance, the same being as God the Father. Pero ang na-resolve na yan na 325, pero meron pa rin lumalabas na semi-Arius, kasi ito si Arian, very influential ito. Although nag-agree na sila doon, very influential ito. In fact, si Constantine namatay na siya 10 years after, at 337, something like that. Ngayon, meron pa rin semi-Arianism. Ang sabi nila, sige, gamitin natin. Si God ay God din talaga, pero hindi na the same being, kundi parang similar being na lang, like being. Sa kanilang pag-explain doon, parang ito yung Son, ito yung Son, ito yung God the Father. Si Jesus Christ ay yung parang ray, yung parang sinag. Yun ang parang inaano nila. So, nakita natin si Athanasius. Si Athanasius ay parang sinabi na hindi po pwede yun. Kaya nga sabi doon, si Athanasius against the word. Kasi si Athanasius na lang ang natitira, ang parang lumalaban talaga. Lumalaban talaga si Athanasius talaga. Na hindi po pwede yan. Hindi po pwede yung kay Arianism. Dapat talaga same being talaga. So in 361,
no? 361 na nagkaroon sila ng another Constantinople na nireject nila talaga yung Arianism. No? Bakit ko sinasabi ito? Kasi although papaya pupunta tayo sa ibang mga verses dito, pero ang dito, kailangan natin maintindihan na pinag-uusapan na ito ng unang panahon. No? So bilisan ko lang. No? Mayroon ding isang tao doon, ang tawag na Apollonarius. Ang Apollonarius naman, ang heresy naman ni Apollonarius, kasi kaibigan talaga niya si ayaw niya kay Arian, sabi na talagang God ito. Pero hindi pwede itong magkatawang tao. Kaya nagka-problema na naman sila. Hindi sila pwedeng kasi hindi pwedeng magkatawang tao si Jesus Christ. Ang sabi nila, yung logos, yung tao na yan ay si Jesus Christ ay kinokontrol yung mind. Yun ang si Apollonarius yan, no? Ngayon, ang Constantinople din, na-reject nila yan na hindi pwedeng si Jesus ay hindi tao. No? Kasi na-prove na nila na si Jesus Christ ay God, na problema na naman sila dito na paano maging tao ito? Kung tunay na God ito, imposibleng maging tao. So maraming mga dito, yung Nestorius naman, ang heresy naman ang binilisan ko sabi ni si Jesus has two separate nature and will sharing one body. Sabi na hindi po pwede yan. Hindi po pwede yung si Nestorius na yan na two separate natures in one body. No? So, nag-council ulit sila sa Council of Ephesus 431 AD. Tinondem nila yung si Nestorius. Pero 10 years after naman, si Eutychus naman, ang Eutychus naman, ang heresy naman ni Eutychus, ito si Jesus Christ ay may isip talaga ito. Pero pumasok yung divine nature, parang na-consume lahat. Kasi kunyari mayroon kang isang balding tubig, no? Binuhusan mo ng isang ocean na tubig. Parang isang balde ng mind ni Jesus Christ na tao ay nawala na yan kasi ang nag-ano na talaga. Yun yung parang parang isip doon na si Eutychus talaga ay parang inisip na, pwede naman tao si Jesus Christ, pero overwhelming yung pagka-divine ng God. So, parang nawala na rin yung pag-iisip ni Jesus Christ. Nag-resolve ulit siya ng Chalcedon 451, nireject na nila yung Eutychus, no? Yung Eutychus. Bakit ko sinasabi ito? Nagpapatulong ako sa mga great theologians noon, no? Kasi kung tayo lang dalawa mag-uusap, or sino man kalabang, or sino man kausap ko doon, pwede naman natin titingnan yung Bible talaga. Pero ang isip dito, marami pong nagsasabi na ang Trinity ay create lang. Hindi po create yung Trinity. Existing na yan, pinaglalaban lang ng mga great theologians natin at na-resolve na yan. Kaya kung makakita ka ngayon ng isang tao na Arianism, sabi na si Jesus ay hindi yan talaga God. Parang demigod lang yan, maliit na God. Yan ang tao na yun, Arianism yan. Heresy yan in the future. Kaya akala mo lang, kasi makulang ang ating knowledge on the history, akala lang natin doon ay parang, bago ito, tama ito. Kaya pag nakakita ka naman ng isang tao na Apollinarianism na parang the Logos control the mind of Jesus Christ, na si Jesus Christ, tao lang talaga yan, tapos pinasukan niya ng Diyos, parang anghel, parang anghel daw na gumamit ng tao ng katawan ng tao. Hindi po pwede yan. Kaya ko binabanggit dito, kasi yung mga lumalabas na mga heresy ngayon, mga nag-exist na yan beforehand at pinaglalaban na yan. Mayroon pang isa, last na lang ito, adaptionism. Adaptionism daw, si Jesus Christ, hindi talaga God yan. Tinest lang yan ng God the Father. Kasi mabait si Jesus Christ, magaling yung kanyang ginawa, pinromote siya as one of the Godhead. So, yun ang adaptionism. Bakit ko sinasabi ito? Kasi, marami po mga heresy doon. Kasi pag nakausap mo ngayon, akala nang nakausap mo ngayon, ay, huwag kayo maniwala dyan sa mga sinasabi na may Trinity. Kasi wala yan sa Bible. Akala nila, hindi yan pinag-usapan ng matagal. They took them from 325 to 145, 126
years nilang pinag-usapan ito para ma-resolve ito. So ngayon, na-resolve nila yung human nature talaga na madali lang ito. Hindi mo pwedeng i-confuse yung for yan. Hindi mo pwedeng i-change kasi yung pinag-usapan natin, hypostatic yun. Jesus Christ is truly God. Importante yan. Hindi tayo mag-agree na hindi siya God, hindi siya Almighty God. Kasi kung hindi siya Almighty God, created being lang siya, hindi siya makakaligtas. And Jesus Christ is a truly man. Hindi rin tayo papayag na nagmumuro-muro lang kasi si Jesus Christ ay nagkatawang tao talaga. Pero sabi ng Chalcedon, you cannot confuse them, hindi mo dapat i-confuse. You cannot change them, you cannot divide them, you cannot separate them. Yan ang mystery talaga or something. Ngayon, gusto ko lang ipaliwanag ito. Ang mystery po ay kasi mayroon dito contradiction, paradox, and mystery. No? Pag contradiction, nagko-contradict talaga yan. Mayroon kasing law of non-contradiction. Pag sinabi mo, A is B, at the same time, you cannot say that B is not A. Yan ang the law of contradiction. Ang Trinity is not the law of contradiction kasi sinabi natin, God is one person, is one God in three persons. Di naman natin sinabi, God is one God, tapos God is a, hindi po pwedeng non-contradiction yan. God is one and three persons, no? And three persons in one God. So hindi pwedeng non-contradictory. So hindi po tayo Ngayon ang paradox po ay ganito. It seems like parang mali yan, pero kung titingnan mo talaga, tama yan. Yung paradox, halimbawa po ang paradox, you must be a slave so that you can be free. No? Paano naging sinabi ng Bible, kailangan mo maging alipin para maligtas ka or maging malaya ka. Kasi dati, nagkapos tayo ng kasalanan, kailangan nating maging alipin kay Jesus Christ para makaalis tayo doon sa pagkakapos. That is one of the paradoxes na dapat tayo. Ngayon itong mystery na to, kasi ang mystery na to, kailangan natin maintindihan ang Trinity, hypostatic ay mga mystery nito. Kulang lang tayo ng kaalaman, kaya hindi natin maintindihan ito. Ngayon, pupunta na tayo sa number 3. Kasi ang mga tinitira ngayon sa Trinity, sabi doon, malinaw naman daw, no? Sabi dito, isang example lang, bibilisan lang natin. Isang example is John 14:28, no? John 14:28, ganito po nakasabi. At 28, John 14:28. Sabi dito ni Jesus Christ, you have heard me saying to you, I'm going away and coming back to you. If you love me, you would rejoice because I said, I am going to the Father, for my Father is greater than me. Pag nabasa na ito ng mga theologians ngayon, sabi na, tingnan mo, sinabi ni Jesus Christ, the Father is greater than me. Dapat maintindihan natin ito na mayroon pong subordination, no? Dalawang klaseng pinag-uusapan dito subordination, pre-incarnate subordination at saka yung incarnate subordination. Yung incarnate subordination na yan, accepted na yan ng halos lahat ng mga theologians na nagkatawang tao si Jesus Christ eh. So he is under parang in terms of economy, kasi meron silang mga roles, kailangan mo ngayon na mag-under ka. So God sent the Son, God sent the Spirit, no? Hindi na yan doon. Kaya kung makakakita ka ng mga verses na parang sinabi, no one knows except the Father. That is Jesus Christ saying in his nature na siya, man. Na hindi ibig sabihin na hindi niya alam bilang isang God kasi mayroong nga two natures si Jesus Christ eh. One God and one nature. So yun po ay parang pag sinabi mong na ontologically in terms of being, no, they are the same. God the Son, God the Father, God the Son, God the Spirit is the same. They are God. At there is only one God. Pero in terms of incarnation na, meron talagang subordinate doon. Ibig sabihin ng subordinate, mas mababa. Kasi yun nga ang plano nila eh. Ngayon, meron na sa 2016, meron nagpag-usap. Ang tawag na nila doon, ESS.
ESS, eternal subordination of Son. Nung before ba talaga nag-incarnate si Jesus Christ, ay talagang subordinate siya sa Father. Yan ang pinag-usapan ngayon sa 2016. Kaya tayo ngayon ay sa Pilipinas, kung pinag-usapan pa lang natin ay subordination on incarnation, during incarnation, late na tayo. Na-resolve na yan na ang resolution in incarnation ay talagang mas mababa talaga si Jesus Christ kay God the Father. Pero ang pinag-uusapan ngayon ay eternal subordination of Son. So, titingnan natin ang Philippians 2:5. Philippians 2:5, sabi dito sa Philippians 2:5. Kasi ang mga ginagamit niya diyan, sent. So, pag sinabi daw sent, ay talagang mas mataas. Pero ang sabi dito sa Ephesians 2:5, sabi dito, makinig kayo dito. Let this be mine in you, in which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. And being found in the appearance as man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Kaya nga sabi doon, even doon sa pre-incarnate, talagang hindi subordinate si Jesus Christ doon kasi nag-volunteer lang siya. Although, yan pa nga ang doon, pero sent, pero nag-volunteer si Jesus Christ. So even doon sa marami pang mga pag-usapan din sa mga verses na yan. Pero ang gusto ko lang malinaw sa atin ngayon, kasi wala na tayong oras, pag nakarinig kayo ng Trinity, at sinasabi nila hindi totoo yung Trinity, heresy yan, na pag-usapan na yan. At the same time, kung magbibigay sila ng mga verses about subordination na mababa, titingnan mo kaagad yan kung yan ay during the incarnation stage or pre-incarnation stage. Kasi kung during incarnation stage yan, hindi mo pwedeng gamitin yan kasi talagang nagpakababa talaga si Jesus Christ. Pero doon sa talagang sa pre-incarnation side, mayroong debate ang 2016 na sinasabi na pero ang pa rin nila dito na talagang si Jesus Christ ay the Almighty God, The Almighty God. So, ngayon, kasi wala na tayong oras, ang ating pag-usapan ngayon ay ang pinaka-objective talaga natin dito ay salvation issue. The issue of salvation. Ano ba talaga ang ating salvation? Ano ba talaga ang ating ang ating doctrine po ay salvation not by works. Salvation by grace through faith in God, na malinaw sa atin na si Jesus Christ talaga ay nagiging tao. Hindi pwedeng hindi siya maging tao kasi mayroon tayong sinusunod na mga batas kasi doon sa Israel, without shedding of the blood, there is no remission of sin. So kung hindi mamatay si Jesus Christ as man, hindi mamatay si Son as talagang ganon, hindi tayo po pwedeng maligtas. Hindi tayo pwedeng maligtas. Kasi doon sa babalikan ko yung aking kanina na tayo ay hindi tayo mga bato na nakahiwa-hiwalay. Tayo ang ating illustration ay mga dahon tayo na nakakabit tayo sa puno. Ngayon, doon sa ating binasa sa chapter 5, si Adam nagkamali, siya yung puno natin doon, namatay tayo lahat. Ngayon, si Jesus Christ, kailangan na maging man, kasi kailangan ng man eh. Ngayon, siya yung, doon siya napako. Kaya nga sabi, nagkasala si Adam sa kahoy, si Jesus Christ ay niligtas din tayo doon sa kahoy, doon sa krus. Ngayon, kailangan natin kumabit, kailangan natin mag-attach doon kay Jesus Christ para ulit tayo ay ma-regenerate at mabuhay muli tayo. Kailangan natin mag-regenerate kaya tayo muling mabuhay. So kailangan natin talaga, ang ating salvation po ay in believing God, In believing God. Ngayon, bilang pagtatapos po, Brother Carlo, pwede bang simple na lang? Napaka-complicated yung tinuturo mo eh. Yes, simple lang, simple lang. Ang ating pinaka-simplistic talaga, you have to believe on the Lord Jesus Christ
and you will be saved. Yan lang. Parang ang illustration din, hindi ko na makipakita yun. Ang illustration doon, parang electrical wiring, schematic wiring. Mayroon mga churches na mali yung mga schematic diagram nila. Pwede silang sumabog kung i-on yung switch. No? Pwede silang mag-dim light lang. Pwede rin maliwanag na maliwanag. Ngayon, pwede naman talaga kung hindi ka nagtuturo. No? Kasi paano mo naman mapapadami yung ano doon kung talagang to-complicate mo. Kung ikaw ay pumasok lang sa bahay, i-switch mo lang, magkailaw, okay lang yan. Pero kung ikaw ay i-hire kitang electrician na mag-wiring sa akin, dapat accurate and precise yung iyong theology, ang iyong doctrine, para i-hire kita. If you are teaching, you must be accurate and precise in your teaching. Dapat malinaw na malinaw yung salvation mo, anong mga naging effect ng salvation na to. Ngayon, yung maraming mga bahay, imagine mo mga bahay, mga churches yan, mga bahay. Kanya-kanyang wiring yan. Kanya-kanyang wiring yan. Kanya-kanyang wiring yan. Pero mayroong ISO, International, ano ba ISO? Standard. Parang standard dapat yan. Dapat kung ikaw ay pumasok sa church, titingnan mo kung yun yung church ba yan ay nag-agree doon sa mga standard. Mayroon kasing standard talaga na dapat Jesus Christ is God is Trinity. Dapat maniwala ka na Jesus Christ is deity. Dapat maniwala ka na Jesus Christ is truly man. Dapat maniwala ka na salvation is by faith, by grace through faith in Jesus Christ. Dapat malinaw na malinaw yan. Yung mga ibang mga palamuti lang doon sa bahay na yan, sa ibang bahay na doon, okay lang yan, no? Kasi meron doon ibang mga palamuti, hindi ko na babanggitin yung mga ibang doktrina na nagbibigay ng mga comfort kasi hahaba ulit tayo. Ngayon, merong ibang mga tao doon sa ibang bahay. Ngayon, papasok sila sa bahay mo. Papayagan mo ba silang pumasok? Of course, papayagan mo sila. Ikaw din, pwede ka rin pumasok doon sa bahay nila doon, pero mag-ingat-ingat ka rin. Baka biglang sumabog yun. Kasi mali yung kanilang doktrina. No? Ngayon, may mamali. Sabi doon, ang last na tanong na lang. Where is my church before in all the stages of these things, no? In all the stages of history. Kasi marami nagtatanong, halimbawa, mayroong mga magaling makipagdebate. Ang church mo, MFCC. 25 years pa lang kayo. Inimbento nyo lang yan. No? Inimbento nyo lang yan. Ang ano doon, galing lahat tayo doon sa isang one holy Catholic Apostolic Church. Galing tayong lahat doon. Kaya hindi natin pwedeng, kasi sa kanila naman yung Trinity, hindi natin pwedeng adapt kasi iba tayo. Kasi sa kanila naman yung original sin, hindi natin pwedeng i-adapt yun. Sa kanila naman yung Jesus Christ is God, hindi natin pwedeng. Lahat tayo in-adapt lang tayo doon. Dahil lang sa kapanahunan, nag-iba-iba na yung schematic diagram ng mga bahay na yun. Tayo doon ay parang nandoon din tayo doon. Ang ating church ay nandoon lang. Pero doon sa Reformation, nagkahiwa-hiwalay na, no? Kaya nga, doon sa Roman Catholic, yung mga Anabaptist, tsaka yung mga Protestant or Reform, no? Ngayon, kanya-kanya mga magistrate yon, may mga magistrate yon. Kasi galing yan sa isang one holy Catholic Apostolic Church, naghiwa-hiwalay, no? So hindi mo pwedeng i-accuse na hindi tayo galing doon, galing din tayo doon. Yung mga Anabaptist nga lang, sabi na saan kayo? Nagtatago kami sa mga kuweba, doon kami kasi hindi naman sila, kaya pag tinanong mo yung ibang mga Baptist ngayon, hindi naman kami nag-protest. Ganun ang ba't magtataka kayo sa ibang mga Baptist ngayon. Pero may doon din mga Baptist na mga Reformed Baptist, kasama din sa. Ngayon, pag-isipan natin, may mga magisterium yan. Pero we align ourselves with the magisterium doon ni na Martin Luther, ni na Calvin, kasi yun ang ating pinanggagalingan doon. Hindi tayo pwedeng mahiya doon, no? Hindi tayo pwedeng magsabing hindi tayo galing doon, no? So mga MFCC kasi
Magtataka, saan yung ating church? Nandun tayo sa One Holy Catholic Apostolic Church. Nagkaiba-iba lang ang wiring ngayon ng mga doktrina ngayon. Ngayon, titingnan mo ngayon sa Bible kasi ang ating title naman dito is Our Church Doctrine Accurate and Precise with Respect to the Scripture. Ang pinaka-supreme court pa rin ay yung Scripture pa rin. So, patuloy tayo mag-aaral ng Scripture. Kung talagang ang ating mga doctrine on original sin, Trinity, hypostatic union, that Jesus Christ is truly God, truly man, and our salvation is our salvation. Tayo ay nagkasala, pumunta dito ang God, our salvation is God, came to the earth as our replacement, niligtas niya tayo. Yun pa ang ending doon. Gusto ko lang i-summarize na the doctrine is dapat accurate and precise ka kasi ang ating salvation ay ganito. We are all sinners. We can do nothing on our salvation. We have to rely on the Lord Jesus Christ na kalawang tao siya. Kailangan siyang truly God and truly man kasi kung hindi niya buhos ang kanyang dugo, hindi tayo maliligtas. Kailangan din nating malalaman sa Hebrews 2:17 and Hebrews 4:15 na He is just like us. Ang iba lang nga niya, wala siyang kasalanan. Makakapag-sympathize siya sa atin. We have a Father, we have a High Priest who can sympathize us. Si Jesus Christ talaga ay tao. Si Jesus Christ talaga ay God. Hindi tayo pwedeng umalis doon at hindi tayo pwedeng umalis sa Trinity that our God is only one. Shema, hear O Israel, our God our God is Lord, our Lord is God, our God is one. Agree tayo doon. But we also believe that they are three persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. They are co-equal, co-substantial, and the same essence, but they have different functions. Yun po, I hope na makasundan pa natin ito kasi this is a doctrinal sermon. Napakahirap po ng doctrinal sermon kasi you have to defend your doctrine precisely and accurately. But kung hindi natin makuha ito, simple lang naman. Pumasok ka doon sa bio switch. You believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Hindi mo na kailangan yung wiring doon kung paano wiring yung doktrina doon. But if you are teaching something at titingnan mo kung saan ka papasok na mga bahay, titingnan mo kung yung kanilang wiring doon sa kanilang analogy sa kanilang bahay ay tama ba yan? Pwedeng sumabog yan, pwedeng madilim yan, or talagang maliwanag na bahay at safe na safe. Sige po, tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, napakakonti at napakaliit po ang panahon upang ipaliwanag po Lord ay yung kahiwagaan, ang iyong mystery Lord. Ngunit kami po Lord ay humingi ng awa na bigyan mo pa kami ng talino upang malaman namin Lord ang katotohanan. Kami Lord ay mabigyan ng comfort at makapag-rely po sa iyo Lord ng aming salvation ay tiyak kasi ikaw po Lord na tunay na Diyos ay pumunta dito sa lupa ng katawan tao, namatay para sa amin at iniligtas mo kami at binigyan ng buhay na walang hanggan. Kami Lord ay nagpapasalamat sa katuruan na to at patuloy na pinapanalangin Lord na kami Lord ay magampanan din po namin Lord ang iyong pinapagawa sa amin na maging banal, sumunod sa iyo, sumunod sa lahat ng utos, Lord. Salamat muli, Lord, at dalangan namin to, Lord, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.